Makinig kayo mga kinauukulan. Ito ang parusa ng Diyos para sa mga pinuno ng bansa. Sabi ng Panginoon, magpapasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan dahil ako ang nagtalaga sa kanila bilang pinuno ng inyong bayan. At huwag ninyong tangkaing lumaban sa mga nakatalaga sa inyong pamahalaan. Dahil ang lumalaban sa kanila ay para na ring lumalaban sa akin. At kapag nangyari yun, parurusahan ko ang sinumang lumalaban sa pamahalaan. Huwag nating kalabanin ang mga namumuno sa ating bayan. Dahil sinabi ng Biblia, ang mga namumuno sa ating bayan ay mga lingkod ng Diyos. Mababasa natin ito sa Roma chapter 13. At binigyan sila ng Diyos ng karapatang magparusa sa sinumang lumabag sa kautusan. Sinasabi pa ng Biblia na ang mga namumuno sa pamahalaan ay hindi dapat katakutan. Ang dapat katakutan ay yung gumagawa lang ng kasamaan. Pero paano kung sila na mismo ang gumagawa ng masama at sila pa ang magiging dahilan ng paghihirap ng maraming mamamayan? Meron ba silang parusa? At paano sila paparusahan? Matindi ang parusa ng mga pinuno ng bawat pamahalaan. Sinabi ng Diyos, kung makikita ninyo na ang pamahalaan ay walang malasakit at walang pagtulong, huwag na rin kayong magtiwala sa kanila. Ganito ang ating mababasa sa Awit, chapter 146, verse 3. Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao na walang pagsaklulo. Ngayon, ano sa tingin ninyo ang nangyayari sa ating mundo ngayon? Ang mga kaguluhan at digmaan, mga walang katapusang hidwaan, di ba sila naman ang may kagagawan? Mga pinuno na hindi na tumatalima sa kautusan ng Diyos at mas inuna pa nila ang kanilang karangyaang pamumuhay. Hindi na sila ang itinalaga ng Diyos para mamuno. Ginamit na nila ang kanilang kapangyarihan para manlamang sa kapwa. Sila'y naging sakim sa kapangyarihan. Kinukuha nila ang hindi sa kanila at inaangkin nila ang hindi sa kanila. At ang mga mamamayan ang mas lalong naging kawawa at naghirap. Ang mga taong itinalaga ng Diyos para mamuno sa mga bansa ay isa na sa mga taong nagbigay galit ng Diyos. Ganito ang sabi sa Jeremias chapter 10 verse 10. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa. At hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Ang Diyos ay makatarungan, humahatol at hukom sa lahat ng nagkakasala. Sinasabi ng Biblia na ang galit ng Diyos ay panandalian lamang. Ngunit ngayon, araw-araw nang nagagalit ang Diyos. Ganito ang nakasulat sa mga awit, chapter 7, verse 11. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. At dahil sa galit ng Diyos, sinabi niya, paparusahan ko kayo, kayong mga pinuno ng mga bansa. Gugulong kayo sa lupa at kakatayin kayo na parang tupa. Ganito ang sabi sa Jeremias chapter 25 verse 34 to 36. Kayong mga pinuno, umiyak kayo ng malakas at gumulong kayo sa lupa dahil sa kalungkutan.
sapagkat darating na ang araw na papatayin kayo, katulad ng pagpatay ng tupa. Madudurog kayo na parang mamahaling palayok na nabasag. Wala kayong matatakbuhang lugar at hindi kayo magkakatakas. Maririnig ang iyakan at pagdaing ninyo dahil nilipol na ng Panginoon ang mga mamamayan ninyo. Ngayon, kung hindi pa rin kayo natakot sa Diyos, darating ang panahon na kayo'y gugulong sa lupa, kayo'y papatayin, kayo'y kakatayin katulad ng mga tupa.